Ang akwisisyon ng dalawang bagong corvette para sa Pilipinas ay ang pinakahuli at ang isa sa pinakamalaking military procurement ng administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Philippine Navy ay makatanggap sa susunod na mga taon ng dalawang 3,200 toneladang corvettes mula sa Hyundai Heavy Industries sa ilalim ng 28 billion peso na may katumbas na 557 million US dollar pagkatapos na pipirmahan ang kontrata sa ginawang online ceremony noong December 28, 2021. Ang Hyundai Heavy Industry ay siyang dinideklarang bidder noong nakaraang October 2021 at ang Notice of Award ay naibigay noong December 15, 2021. Ang pagpili ng Hyundai Heavy Industry para sa Corvettes program ay tiyak na magkaroon ng commonality o kapareho sa dalawang frigates ng Jose Rizal class na gawa din ng Hyundai Heavy Industry at nakukomisyon noong taong 2020 at 2021. At ang mga bagong corvettes ay ma-optimize din ang kanyang anti-submarine weapons base sa Hyundai Heavy Industry HDC 3100 design. At isa sa mga dahilan na napirmahan ang kontrata sa pag-procure ng dalawang bagong corvettes na gagawin sa Hyundai Heavy Industry ay ang pag-approve ng Department of Budget and Management para sa funding ng natulang corvettes. Ang DBM ay nagre-release ng SARO or Special Allotment Release Order para sa requirement ng 15% advance payment para sa project na ito sa ilalim ng revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang mga bagong corvette ay equipped with anti-ship, anti-submarine, anti-air warfare mission at sangkap din ito ng iba-ibang sensor para sa gagawing mga misyon. Ang pagkuha ng dalawang missile-armed corvettes ay malaking maitulong sa dalawang bagong frigates ang Jose Rizal class na gawa din ng Hyundai Heavy Industry. At ayon kay Department of National Defense Secretary Delphin Lorenzana, na ang dalawang corvettes ay mas maliit kung ikumpara mo sa dalawang Jose Rizal class frigate, pero fully and sufficiently armed ito. At ayon sa Hyundai Heavy Industry na siyang gagawa ng dalawang corvette na ang mga barko ay kanilang may deliver sa taong 2026 at ang Department of National Defense ay kanilang pinipili ang Hyundai Heavy Industry dahil nagpapakita ito ng competitiveness of shipping technology lalo na sa larangan ng mga naval warship at malaking inaambag nito para sa Defense Industrial Cooperation sa pagitan ng South Korea at Pilipinas. Ang dalawang barko na corvettes ay gagawin ng Hyundai Heavy Industry isang multi-purpose surface combatant na may bigat na 3,200 ton at may haba na 116 meters at may maximum speed na abot hanggang 25 knots. At ang range nito ay abot hanggang 4,500 nautical miles at mayroon itong 16 cell of vertical launching system at may 8 na anti-ship missile launcher at may 35mm close-in weapon system at mayroong 76mm machine gun at mayroong 3 tube torpedo launcher at active electronically scan array o tinatawag na EAHS radar. Ang Philippine Navy ay naghabol para sa pagkuha ng dalawang bagong guided missiles na corvette para sa pagpatuloy na mapaunlad ang tinatawag na combat capabilities. Kaparte ito sa Service of Modernization Program. Ang dalawang bagong corvettes na kukunin sa ilalim ng Corvette Acquisition Project or CAP ay kaparte ito sa Horizon 2 Priority Phase of the Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na kung saan nasasakupan ang acquisition project na ito sa pagitan ng taong 2010 hanggang 2022. Sa kasalukuyan, ang Corvette Acquisition Project ay isang delayed project base sa Philippine Navy's programming at sila ay umaasa dati na ang kontrata ay mapipirmahan sana noong nakaraang taong 2020 para maganap ang first delivery sa taong 2023. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, ito ay nakaapekto sa programa kaya ito ay na-delay. Kasama na ang source of funding by the Philippines government. At ayon sa reports, na ang program na ito ay nagkaroon ng progress dahil ang Philippine Navy at ang DND ay nakapagdesisyon sa sinumang shipbuilders na manalo sa bidding. Ang acquisition project na ito para sa bagong corvettes ay isa sa mga priority project ng Philippine Navy at ito ay nasa tinatawag na Desired Force Mix Procurement Plan mula pa noong 2010. Ayon sa plano ng Philippine Navy na kanilang nilalayon na magkaroon ng 12 corvettes na makumplito ang order sa panahon ng Horizon 3 phase sa Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa taong 2018. Pero ang planong ito hindi na ipatupad
dahil isa lang at second-hand pa ang na corvettes ang kinuha ng Philippine Navy sa pagitan ng taong 2010 at 2020. At ito'y galing sa South Korea ang Puhang Class Flight 2 corvettes na ngayon ay kilala sa pangalang BRP Conrado Yap sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Philippine Navy ay originally nag-request para sa pagkuha ng 6 na corvettes noong 2016. Pero binawasan ito ng 4, pero bago ito ma-approve ay binawasan uli hanggang 2 corvettes na lang ang kukunin noong 2018. Ang basic requirement ng naturang corvettes na kukunin ay mayroong mga pagbabago sa nakalipas na 4 na taon, pero majority ng requirements na ito ay pareho pa rin. Ang corvettes na kukunin ay mayroong sukat na 114 meters ang haba at ang displacement ay nagdepende sa size ng barko at may bigat ito na at least 2,000 ton at may speed ito na 25 knots maximum at may propulsion ito na hybrid diesel electric system. At ang endurance nito ay abot hanggang 4 na linggo at may range ito na 4,500 nautical miles. At mayroon itong aviation facility or multi-purpose hangar and helicopter landing deck at inasahan na mayroon itong capacity na at least 10 ton naval helicopter na may kakayahang mag-accommodate gaya ng AW159 Wildcat at ang AW109 Power na ngayon ay nagserbisyo sa Philippine Navy. At mayroon itong mga weapons na 76mm Otto Melara Super Rapid Naval Automatic Cannon. Ito ang kanyang primary gun. At ang kanyang secondary gun ay ang 30mm automatic cannon na maaring galing sa BAE System MK33 Mod 3. At mayroon din itong gun type CIWS na gustong kunin ng Philippine Navy na kailangan ang gagamitin ay ang US-made Phalanx 20mm CIWS. At mayroon itong 2 Crypol 324mm anti-submarine torpedo tubes na maaring ang gagamitin ay ang CTLS-TT kagaya din ng Jose Rizal class frigates. At mayroon din itong anti-ship missiles, ang LIG Nex 1 SSK 700C Star anti-ship missiles. At kailangang mayroon din itong air defense missile system. Ang Philippine Navy ay naghahanap din ng 16 SEAL BLS. At ang main radar nito ay ang Hensoldt TRS 3D Baseline D Air Surface 3D Radar na kagaya din ang in-install ng Jose Rizal class frigates. At ang secondary radar nito ay ang Kelvin Hughes Sharp Eye Surface Search Navigation Radar System. At mayroon din itong fire control radar na Leonardo Silex NA25X na kagaya rin ng Jose Rizal class frigates. Mayroon din itong hull-mounted sonar na kagaya din ang ginagamit ng Dirpilar class frigates, ang Harris 997. Ilan lang ito sa mga requirements para sa 2 corvettes na kukunin ng Philippine Navy. At ang mga malalaking mga competitor sa naturang project ay ang Dutch shipbuilder na Damen na kung saan kanilang ino-offer ang Sigma Light Warship Design at ang France Naval Group na kung saan kanilang ino-offer ang Guwen 2500 Corvettes Design at ang Turkish shipbuilders na Aspat at kanilang ino-offer ang Milgem Warship, ang Ada Class Corvette at ang Istanbul Class Frigate at ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea ay kanilang ino-offer ang HDC 3100, isa itong improved variant ng Jose Rizal Frigate Class. Sa listahan ng mga shipbuilders na ito, ang Hyundai Heavy Industry lang ang nakapag-submite o nakapag-publicize ng design at ang Hyundai Heavy Industry ay napaka-specific sa kanilang CGI na nani-release para sa kanilang proposal sa Philippine Navy. At kagaya ng inaasahan, ang Ship Combat System or CMS ay gagamitan ng pinakabagong 3 variants kagaya ng ginagamit ng South Korean Navies, ang FFX-3 frigates. At ayon sa source na ang South Korean Ministry of National Defense ay nagkaroon na ng negosasyon kasama ang Philippine Navy at Department of National Defense. At ang TOR or Term of Reference ay nahanda na para ang Notice of Awards na maibigay sa HHI or Hyundai Heavy Industry. Ang TOR ay isa itong dokumento o guidelines na naging kaparte sa kontrata sa pagitan ng 2 partes at ito ay ina-arrange
para sa isang company, so ibig sabihin na ang deal na ito ay halos malapit nang makumplito. At ang Hyundai Heavy Industry Naval Shipyard sa Ulsan, South Korea ay naghahanda na para sa awards ng project na ito at kanila nang maumpisahan ang construction ng dalawang corvettes. At noong nakarang 3 linggo noong August 3 sa taong ito, ang Hyundai Heavy Industry Executive Vice President and Director for Marketing and Sales na si Moon Young Park ay nakipag-meeting sa Philippine Navy leaders. Ang pinakamalaking hadlang sa project na ito ay ang pundo o kulang sa funding na galing sa national government. Ay sa wakas, ang Department of Budget and Management ay nag-release na ng SARO or Special Allotment Release Order para sa 15% initial down payment para sa dalawang corvette na kukunin. At finally, napipirmahan na ang kontrata para sa dalawang corvettes at hihintayin na lang ang delivery nito sa taong 2026. Hanggang sa susunod, maraming salamat.